Bale, ito na yung scrambled state ng Shepherd's Cube. Sa pagbuo naman ng 2 layers natin, yung first 2 layers natin, same lang sila ng pagbuo sa normal 3x3. So, bale, ang tuturo ko ngayon is yung layer by layer method. Bale, bubuo muna tayo ng isang layer, then bubuin natin yung pangalawang layer. Pwede rin gamitin dito F2L, kaya lang, hindi pa ako masyadong kabisado kung paano siya gamitin dito. So, start na natin. First na gagawin natin, i-correct muna natin yung mga centers natin. So, di ba itong new layer natin, dapat nakatutok sa kaliwa. Yan. Then, yung center naman ng front natin or yung face, dapat nakatutok sa taas. Yan. Then, yung left side, dapat nakatutok papunta sa'yo. Then, yung right side, dapat nakatutok palayo sa'yo. Yan. Yung back naman natin, dapat nakaturo sa baba. Ito yung back. Yan. So, ito yung unang-una natin gagawin sa pagbuo. Ayusin muna natin yung mga centerpiece. Once na maayos na natin yung mga centerpiece, gagawa na tayo ng cross natin. Dito. So, sa paggawa naman ng cross, wala siyang definite pattern, katulad lang din ng paggawa ng cross sa normal 3x3. So, yan, gawin naman natin. So, ito na yung cross natin. Nakita nyo, yan, buo na yung cross natin. Then, extended na rin siya. Tugma na rin siya dito sa centerpiece ng mga sides. Yan. Bali, ito yung first step na gagawin natin. Gagawa muna tayo ng cross. Yan. So, next step na gagawin naman natin is yung pagbuo na dito sa apat na corner. Since layer by layer to, bubuo muna tayo ng isang layer natin. So, yan. Hanapin natin yung una. Maghanap tayo ng corner na pwede ilagay natin dito. So, ito. Itong corner na to, pwede natin ilagay dito. Nakita nyo naman, itong nasa harap natin, nakaturo papunta sa kanan. Then, yung cross arrow natin dito sa taas, nakaturo rin sa kanan. So, ito, yung corner na to, pwedeng mapunta dito. Ngayon, tingnan naman natin yung dito sa side niya. So, nakaturo sa taas. Ibig sabihin lang nun, itong corner na to, pag nailagay na natin dito sa taas, itong arrow na to, mag-shift yan o mag-turn papunta sa kanan. Ibig sabihin, tutugma rin siya dito. Same is true with this. So, yan. Pag pinas natin, point pa rin sa baba. So, gawin na natin. Since mapunta siya dito, so basic lang naman ang gagawin natin dito. Release natin yan. Down natin ito. R prime. D. R. So, andun na siya. Yan. So, bubuhin pa natin yung tatlong corner. So, ito. Kita nyo, itong arrow na to nakatutok sa baba. Kung tinignan natin yung mga arrow sa taas, yung cross, nakaturo din sa baba. So, ito, pwede siyang mailagay dito sa corner na to. Ngayon, titingnan ulit natin yung mga arrow dito sa side. Kung pwedeng gamitin to. So, visualize lang natin. Itong corner na to, once na mapunta dito sa taas, itong arrow na to, magte-turn yan ng clockwise. Ibig sabihin, tutugma na siya dito sa arrow na to. So, magiging pataas to. Then, itong arrow sa baba, tutugma na rin siya dito. So, ito, pwede na rin ilagay dito. So, ganun pa rin, D prime, R prime, D, R. So, hindi lang ito yung algorithm na gagamitin natin or magagamit natin sa pagbuo ng corners. So, depende na rin sa inyo yun sa explore. So, ito, tutugma ulit siya dito. So, pag tinignan natin to,
Once na pupunta dito, mag-turn to ng clockwise, tututugma na rin dito. Ito pwede rin doon. So, yan. Then last, yung corner na dapat mapunta dito. So, hanapin natin. Yan. So, ito naman, nakita natin. Ito, dapat i-consider nyo rin kung either nandito or dito, yung tutugma dito sa taas. So, ito naman, case na to, ito siya, nasa left side natin. Kung araw na to papunta sa kanan, tinignan natin yung cross natin papunta rin sa kanan. So, pwede siya dito. Then, pag tinignan natin yung side nito, which is pababa, ito naman, kapag nasa kaliwa siya, nasa left side, ang turn naman nito is counterclockwise. So, ibig sabihin, itong corner na to, pag napunta natin sa taas, mag-turn to ng counterclockwise. Ibig sabihin, matutugma na rin siya dito sa side na to. So, lagay natin doon, D, L, D prime, L prime. So, yan. Meron na tayong nabuo na isang layer. Yan. So, buo na natin yung first layer. Next step na gagawin naman natin ngayon is yung pagbuo na ng second layer natin. So, katulad lang din sa 3x3, layer by layer method, yan lang din gagawin natin dito. So, paano? First natin na gagawin, since itong edge na to, na nasa third layer natin, kapag papunta yun sa kanan, itong arrow na nasa harap natin is mag-twist yan ng counterclockwise. So, kapag pumunta dito sa kanan, mag-twist to ng counterclockwise. Kung ito naman, pupunta sa kaliwa, ibig sabihin, mag-twist ito ng clockwise. So, kabaligtaran lang. So, yan. Maghanap na tayo ng corner. So, itong, edge. So, itong edge na to na nasa third layer natin, pag pinunta natin dito, tutugma na siya dito. Kasi magte-turn yan ng counterclockwise. Ngayon, titingnan ulit natin itong nasa ilalim niya, kung tutugma naman dito sa side na to. So, yan. Ito, pupunta natin dito. Ngayon, check natin. Since ito, magro-rotate siya dito, magro-rotate ng 90 degrees, itong arrow na to, tutugma na rin siya dito. Kasi, magiging ganyan ang tsura niya. Diba? So, down, yung papunta sa kanan, which is, yun din yung arrow natin sa mga side. So, paano paglagay niyan? Basic algorithm lang din. Ito, papunta sa kanan. So, release natin, D prime, then R, then D, then R prime, D, F, D prime, F prime. Kita nyo, andun na yung edge. So, yan. Next, maghanap ulit tayo ng pwede nating ilagay dito sa second layer. So, ito. Sa case naman na to, papunta naman siya sa kaliwa. So, itong arrow na to, pag pinunta natin sa kaliwa, katulad ng sabi ko kanina, mag-turn to ng clockwise. So, tutugma siya dito. Then, consider natin kung sa baba. Pag pinunta natin dito, which yung arrow natin nakababa, tutugma na rin siya. So, magiging itsura nito, yung edge na to is pa ganito. Diba? So, nakababa, tsaka nakaturo sa kanan. Yun din yung arrow natin na nandito sa two faces. So, ito, pupunta siya dito. So, kaliwa naman. Since ito, itong edge na to mapupunta sa kaliwa, ito ang algorithm niya. So, D, L, D prime, L prime, D prime, F prime, D, F. So, nakita nyo na-insert na natin doon. So, ulit-ulitin lang natin yung algorithm na yun hanggang sa mabuo yung second layer.